Ezekiel, Kabanata 40. Noong ika-10 araw ng bagong taon at ika-25 taon ng aming pagkabihag, 14 na taon pagkatapos masakop ang lungsod ng Jerusalem, nilukuban ako ng kapangyarihan ni Yahweh. Sa isang pangitain, dinala niya ako sa tuktok ng isang napakataas na bundok sa Israel. Sa tapat ko, may nakita akong tila isang lungsod. Inilapit niya ako roon, at may nakita akong isang tao sa may pagpasok ng lungsod. Siya'y tila tanso, may hawak na pising lino at panukat. Sinabi niya sa akin, Ezekiel, anak ng tao, talasan mo ang iyong mata at tainga. Tandaan mong mabuti ang lahat ng ipapakita ko sa iyo, sapagkat ito ang dahilan ng pagkadala sa iyo rito. Pagkatapos, sabihin mo naman ito sa mga Israelita. Ang nakita ko ay templo na napapaligiran ng pader. Kinuha noong tao ang kanyang panukat na 3 metro ang haba at sinukat ang pader sa paligid ng templo. 3 metro ang kapal nito, gayon din ang taas. Pagkatapos, pumunta siya sa tarangkahan sa gawing silangan. Pumanhik siya sa mga baitang nito at sinukat ang pintuan. Ang taas nito ay 3 metro rin. Sa kabila nito ay may daanan at may 3 silid sa magkabila. Ang mga silid na ito ay parisukat. 3 metro ang haba, gayon din ang luwang, at ang pader sa pagitan ay 2.5 metro. Sa kabila ng mga silid na ito ay may daanan patungo sa malaking bulwagan sa harap ng templo. Ang haba nito ay 3 metro. Sinukat niya ang bulwagan. Ang lalim nito ay 4 na metro. Ito ang pinakadulo ng daanan sa pintuang malapit sa templo. Ang kapal ng dulo ng pader nito ay 1 metro. Pare-pareho ang sukat ng mga silid na ito. At magkakasing kapal ang mga pader sa pagitan. Sinukat din niya ang pasukan papuntang tarangkahan. Ang kabuuang luwang nito'y 6.5 metro at 5 metro naman ang tarangkahan. Sa harap ng mga silid ng bantay pinto ay may pader na 0.5 metro ang taas. Gayon din ang kapal. Ang mga silid ay kwadrado. 3 metro ang haba, gayon din ang luwang. Pagkatapos, sinukat niya mula sa gilid ng unang silid hanggang sa huling silid. Ito'y may 12.5 metro. Sinukat din niya ang bulwagan sa pasukan at ito'y may 10 metro. Ang kabuuang haba ng daanan mula sa tarangkahan hanggang sa huling silid ay 25 metro. Ang mga silid ay may bintana upang makita ang labas at mayroon din sa mga pader sa pagitan ng mga silid. Sa mga pader naman sa loob ng silid ay may dibuhong puno ng palmera. Dinala niya ako sa patio sa labas. Doon ay may 30 silid na nakadikit sa pader. Sa harap ng mga silid na ito ay may bahaging nalalatagan ng bato na abot sa gusali sa pasukan. Ito ay mababa kaysa patio sa loob. May mas mataas na daanan patungo sa patio sa loob. Sinukat noong tao ang pagitan ng 2 daanan at umabot ng 50 metro. Pagkaraan, sinukat niya ang daanan sa gawing hilaga
na papunta rin sa patio sa labas. Ang tigatlong silid ng mga bantay pinto, ang mga pader sa pagitan, at ang bulwagan ay kasinlaki rin ng nasa tarangkahan sa gawing silangan. Ang haba ng daanan ay 25 metro at 12.5 metro ang luwang. Ang bulwagan, mga bintana, at dibuhong puno ng palma ay katulad nga ng nasa tarangkahan sa gawing silangan. 7 ang baitang nito at nasa dulo ang bulwagan paharap sa patio. Sa tapat ng tarangkahang ito ay may tarangkahan ding papasok sa patio sa loob, tulad ng sa gawing silangan. Sinukat niya ang pagitan ng tarangkahan sa hilaga at ng tarangkahan sa timog, at ito'y umabot ng 50 metro. Dinala niya ako sa gawing timog, at dooy mayroon ding tarangkahan. Sinukat niya ito. Ito'y kasukat din ng ibang tarangkahan. May mga bintana rin ito sa paligid, tulad ng ibang tarangkahan. Ang haba ng daanan nito ay 25 metro at 12.5 metro naman ang luwang. 7 rin ang baitang nito at nasa dulo ang bulwagan paharap sa patio. May tig-isang dibuho ng puno ng palmera ang pader ng pasilyo. Mayroon din itong daanan papunta sa patio sa loob. Ang haba nito ay 50 metro. Ako'y ipinasok niya sa patio sa loob. Sa tarangkahan, sa gawing timog kami nagdaan. Sinukat niya ito at kasukat din ng iba. Ang bulwagan, mga silid nito, at pader sa pagitan ay tulad din ng sa ibang tarangkahan. May mga bintana rin ito. Ang haba ng pasilyo ay 25 metro at 12.5 metro naman ang luwang. Ang bulwagan nga nito ay paharap sa panlabas na patio. May dibuhuring puno ng palmera ang pader ng daanan at 8 ang baitang patungo sa tarangkahang ito. Itinuloy niya ako sa loob ng patio sa gawing silangan. Sinukat niya ang tarangkahan ito. Ito ay kasukat din ng iba. Gayon din ang bulwagan, mga silid ng bantay pinto, at ang pader sa pagitan. Naliligid ito ng mga bintana. Ang haba ng daanan ay 25 metro at 12.5 metro naman ang lapad. Paharap sa patio sa labas ang bulwagan, may dibuho ring puno ng palmera ang pader at 8 baitang ang hagdan. Pagkatapos, dinala niya ako sa may tarangkahan sa gawing hilaga, at ito'y kanyang sinukat. Kasukat din ito ng iba. Gayon din ang bulwagan, mga silid at ang pader sa pagitan. Ang haba ng bulwagan ay 25 metro at 12.5 metro naman ang lapad. Ito ay may mga bintana rin sa paligid. Paharap sa patio sa labas ang bulwagan nito, may dibuhuring puno ng palmera ang pader na pasilyo at 8 ang baitang ng hagdan. Ang patio sa labas ay may isang kwarto. Nakadikit ito sa tarangkahan sa loob, sa gawing hilaga, at abot sa bulwagang nakaharap sa patio. Doon nila nililinis ang mga hayop na pinatay upang sunugin sa altar bilang handog. Sa magkabilang panig ng bulwagan ay may 4 na mesa. Dito naman nila pinapatay ang mga hayop na ihahandog kahit nasusunugin, handog para sa kapatawaran ng kasalanan o handog na pambayad sa kasalanan. May 4 na mesa rin sa labas, tigalawa sa magkabila ng tarangkahan sa gawing hilaga. Tig-4 ang mesa sa loob at labas ng bulwagan.
Sa mga mesang ito, pinapatay ang lahat ng hayop na panghandog. Yari sa tinapyas na bato ang 4 na mesang patungan ng hayop na susunugin bilang handog. Ang taas nito ay kalahating metro, 0.7 na metro ang lapad at ang haba. Dito inilalagay ang mga kasangkapang pangkatay sa mga handog. Sa paligid ng mga mesa ay may pinakapasamanong singlapad ng isang palad. Sa mesa, ipinapatong ang karneng panghandog. Dinala ko sa patio sa loob. Doon ay may 2 tanging silid. Ang isa'y nakaharap sa timog at ang isa namay nakaharap sa hilaga. Sinabi sa akin noong lalaki, ang silid na nakaharap sa timog ay ukol sa mga paring nangangasiwa sa templo, at ang nakaharap sa hilaga ay para naman sa mga paring nangangasiwa sa altar. Sila'y mga anak ni Zadok, ang sambahayan mula sa lipi ni Levi, na siya lamang maaaring maglingkod sa harapan ni Yahweh. Sinukat ng lalaki ang patio sa loob. Ito'y parisukat na 50 metro. Nasa gawing kanluran ang templo at nasa harap nito ang altar. Isinama niya ako sa bulwagang papasok ng templo. Sinukat niya ang pasukan nito. 2.5 metro ang lalim at 7 metro naman ang luwang. Ang kapal ng pader ay 1.5 metro. Ang haba ng bulwagan ay 10 metro at 6 na metro ang lalim. Ito ay may 2 pang pinakatukod sa magkabila, bukod sa 2 malalaking poste.